Nagkaharap na rin sa wakas sa Senado ang leader ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy at ang mga biktima ng sexual abuse at human trafficking sa loob ng compound ng KOJC, pati na rin ang paghaharap nila ni Senator Risa Hontiveros at ni Pastor Kibuloy. Isa-isa nang isiniwalat ang mga reklamo ng mga biktima sa kamay ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Ibinulgar na nila lahat ang baho sa harap mismo ng pastor na si Kibuloy. Katulad nitong isang Ukrainian na babae na biktima din ng pang-aabuso. In-interview ni Senator Risa Hontiveros ang Ukrainian na babae na ito. Sabi ng biktima ng Ukrainian na babae, sila ay pilitang inabuso ng pastor. Kinwento niya na siya ay tinawag sa silid ng pastor para magmasahe at doon sila pilitang inabuso. Mayroon din daw umanong schedule para sa mga babaeng nagbibigay ng serbisyo ni pastor. Ngayon ay harap-harapan nang itinanong ang mga akusasyon ni Kibuloy patungkol sa mga inirereklamo niyang sexual abuse at human trafficking. Hindi lang mga babae ang mga biktima nito, kundi meron ding mga lalaking biktima na nais ding isiwalat ang mga kahayupang naranasan nila sa kamay ni Pastor Apollo Kibuloy. Nang tinanong ni Risa Hontiveros kay Kibuloy kung ilan ba talaga ang membro ng KOJC, ang sagot naman ng pastor, estimated member daw ng samahan ng KOJC ay nasa more or less 7 million members ang mga kasapi nito. Pero nang sinearch ko kung ilan ba talaga ang membro ng KOJC sa Pilipinas, ito ang nahanap ko. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, noong nagkandak sila ng census, isang official count or survey sa Pilipinas noong taong 2020 at inirelease nito noong February 22, 2023. Ito ang top 10 na pinakamaraming membro ng mga iba't ibang religious group sa Pilipinas. Nakalagay dito sa kanilang listahan na ang top 1 nila ay ang Roman Catholic na merong 85,645,362. Kasunod naman ang Islam na merong 6,981,710. Ang pangatlo, Iglesia ni Cristo, 2,806,524. Seventh-day Adventist na merong 862,725. Aglipay na merong 818,916. Iglesia Pilipina Independiente na merong 640,076. Bible Baptist Church na merong 540,364. United Church of Christ in the Philippines na merong 470,792. Jehovah's Witness na merong 457,245. Church of Christ, 429,921. Napansin ninyo na hindi man lang naisali ang KOJC sa top 10 na pinakamaraming membro nito. At nang hinanap ko pa kung ilan ba talaga ang membro nila, ito ang nahanap ko sa internet. Sa taong 2016, meron silang membro na umabot lang ng 13,000 na katao, kasalungat sa sagot ni Pastor Kibuloy na meron daw umano silang more or less 7 million members. Pero hindi natin alam kung nagsasabi ba ng totoo si Kibuloy o hindi, kasi merong posibilidad na totoo ang sinabi niyang more or less 7 million members ang KOJC, kasi sa survey ng PSA, ginanap ito noong taong 2020 at ngayon 2024 na tayo, pero hanggang ngayon wala pa rin tayong update sa PSA kung ilan na ba talaga ang membro ng KOJC, kung nadagdagan na ba sila.
at hindi pa yan kasali ang nasa ibang bansa. At nang inungkat ko pa ang mga ibang impormasyon patungkol sa KOJC dito sa internet sa Wikipedia, ito ang nakasaad. As of October 2016, the KOJC claims have 4 million followers dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa naman, meron silang 2 million followers. So matotal, nasa 6 million followers na ito sa taong 2016 pa lang. Posible ding nagsisinungaling itong si Kibuloy kung ilan ba talaga ang membro ng KOJC dahil hindi siya sigurado sa sagot niya noong tinanong siya ni Risa Hontiveros. Nang tinanong ng diretsahan si Pastor Kibuloy kung may sexual abuse bang nangyayari sa KOJC at totoo ba ang mga paratang na ito at ginamit ba niya ang Diyos para magmolestya ng mga babae lalo na mga minor de edad. Ang sagot naman ni Kibuloy sa tanong na ito ay wala daw katotohanan ang mga paratang na ito. Kung meron daw silang mga reklamo patungkol nito, malaya silang mag-file ng kaso at doon niya sagutin lahat sa korte ang mga akusasyon na ito. Dito naman tayo sa panglilimos daw umano ng mga membro niya para magkaroon lang at makabili ng chopper, private plane at makapagtayo ng malalaking gusali. Mariing itinanggi ni Kibuloy ang mga paratang na ito na pawang inibento lang daw at walang katotohanan at walang nangyayaring panglilimos sa mga membro niya. Itinanong din ni Senator Risa Hontiveros patungkol naman sa nag-viral na audio recording ni Pastor Kibuloy sa pananakot niya at pagbe-brainwash niya kay Stephanie Ibarra. Kung totoo bang boses ba niya ang kumakalat na audio recording na ito. Itinanggi na naman ni Kibuloy ang aligasyon na ito. Dapat daw ipa-authenticate ang audio recording na ito kasi sa panahon ngayon ay high-tech na. Malakas at uso na ngayon ang AI, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa paratang na ito, tinanong din ni Senator Risa Hontiveros patungkol ni Stephanie Ibarra kung ano ba talaga ang relasyon nilang dalawa. At totoo bang inampon o kinupkop ba niya ito noong bata pa? Iniwasan at hindi sinagot ng diretso ni Pastor Kibuloy ang isyu na ito. Ang tanging sagot niya lang patungkol kay Stephanie Ibarra ay isa lang daw itong manggagawa sa KOJC. At paulit-ulit niyang itong sinasabi na si Stephanie Ibarra isa lang daw itong manggagawa sa kanyang KOJC. Kasi marami nang kumakalat ngayon sa social media na merong namagitan nilang dalawa at meron silang relasyon. At ibinulgar ito sa dating membro ng KOJC na si Arlene Stone. Lahat ng mga sagot ni Pastor Kibuloy patungkol sa sexual abuse at human trafficking, angels of death, pang-aabuso niya at iba pa ay tinatanggi niya lahat ito na walang katotohanan at puro imbento lang. Tanong ko lang, kung hindi totoo ang mga aligasyon na ito ni Pastor Apollo Kibuloy, pero bakit meron din siyang kaparehong kaso dito sa Pilipinas sa iba't ibang bansa katulad ng Amerika na hinahanap na siya ng FBI at wanted na siya doon? Meron ding reklamo sa kanya sa ibang bahagi ng Europa ng sexual abuse. Mga babaeng Ukrainian na biktima din ng pang-aabuso sa kanya. Kayo, anong tingin nyo? Kung si Pastor Kibuloy ba ay inosente o hindi?